Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng handang gawin ng lahat. Kahit isakripisyo ang sariling kaligayahan at pangarap. Mapagamot lamang ang kanyang ama na may malubhang sakit sa puso. Akala niya ay katapusan na ng lahat nang magpasya siyang ibigay ang sarili sa hindi kilalang tao. Pero hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay ang pinakamayamang CEO sa bansa. At siya pa ang magbibigay sa kanya ng buhay at pagmamahal na hindi niya minsang pinangarap. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang maliit at simpleng bahay sa Quezon City, nakatira ang dalagang si Lisa. 22 anyos, kasama ang kanyang tatay na si Mang Cardo. Bata pa lang si Lisa nang pumanaw ang kanyang nanay, kaya siya nang naging sandalan ng kanyang ama. Nagtapos siya ng kolehiyo bilang scholar pero hindi pa siya nakakahanap ng permanenteng trabaho dahil inaalagaan niya si Mang Cardo na matagal nang may problema sa puso. Isang araw, inakyat ng lagnat at hirap na hirap huminga si Mang Cardo. Dali-dali siyang isinugod ni Lisa sa ospital at doon niya nalaman ang masakit na katotohanan. Kailangan daw itong operahan agad at aabuti ng halos kalahating milyong piso ang gastos kasamang mga gamot at stay sa ospital. Miss Lisa, kailangan nating operahan ang tatay mo within 7 days. Kung hindi, delikado ang buhay niya. Kailangan mo lang maihanda ang pera hanggang bukas para ma-reserve na natin ang operating room. Sabi ng doktora. Nanginginig ang tuhod ni Lisa habang lumalabas ng silid ng doktora. Ubos na ang konting ipon nila. Naibenta na rin niya ang maliit na lupa na naiwan ng nanay niya para sa mga gamot noon. Wala na siyang mapaghihiram. Lahat ng kamag-anak nila ay lumalayo na kapag humihingi siya ng tulong. Nakaupo si Lisa sa waiting area ng ospital. Umiiyak at nagdarasal nang biglang may lumapit sa kanya na isang babae na kilala niya sa kanilang lugar. Lisa, bakit ka umiiyak anak? Anong nangyari kay Mang Cardo? Aling Nena, kailangan daw po operahan si tatay. Kalating milyon ang kailangan ko. Wala na po ako mapagkukunan. Paano na po ako? Nako anak, mabigat talaga yung halaga na yan. Pero may alam akong paraan kung handa ka magsakripisyo. May hinahanap kasing mayaman na lalaki. Bilyonaryo at CEO ng malaking kumpanya. Kailangan niya na mapapangasawa agad para sa isang kondisyon sa mana ng pamilya niya. Handang magbayad ng malaki. Sapat na sapat para maoperahan ng tatay mo at magkaroon pa kayo ng ipon. Nanlaki ang mata ni Lisa sa kanyang narinig. Ibig sabihin, ibebenta niya ang sarili niya. Magiging asawa ng isang hindi niya kilala kapalit ng buhay ng tatay niya. Wala na siyang ibang choice, buhay ng tatay niya ang nakataya dito. Papayag po ako. Basta, maoperahan po si tatay. Gagawin ko po ang lahat. Kinabukasan, dinala ni Aling Nena si Lisa sa isang napakalaking opisina sa pinakamataas na building ng Makati. Nanginginig ang kamay ni Lisa habang naghihintay. Suot niya lang ang pinakamagandang damit na meron siya. Habang ang mga tao sa paligid ay formal na formal at mukhang mayayaman. Tumunog ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Matangos ang ilong, matangos ang panga, nakasuot ng mamahaling suit at sobrang lamig ng mga mata. Siya si Alexander Montenegro. 30 anyos, CEO ng Montenegro Group of Companies. Isa sa pinakamayaman na tao sa buong bansa. Ikaw ba yung pinadala ni Aling Nena? Tanong ni Alexander. Opo sir, ako po si Lisa. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Kailangan ko ng asawa. Civil wedding lang.
Balig sa batas. 1 taon lang tayo. Tapos maghihiwalay tayo. Bibigyan kita ng 600,000 pesos. Sapat na para ma-opera ng tatay mo at pambili ng gamot niya. Pero may kondisyon ako. Gagawin mo ang lahat ng utos ko at walang iwanan hanggat di natapos ang kontrata. Pumapayag ka ba? Hindi agad sumagot si Lisa. Naisip niya ang tatay niya sa ospital na naghihingalo. Tumango siya ng mabilis kahit tumutulo ang luha sa mga mata niya. Pumapayag po ako, sir. Basta po gagaling si tatay. Good. Pumirma ka dito sa kontrata. At simula ngayon, asawa mo na ako. Kinabukasan, ikinasal sila sa civil court. Walang handa, walang bisita, puro abogado at witness lang. Pagkaperma ni Lisa, agad binigay ni Alexander ang tseke na sapat para sa operasyon. Dali-daling pinadala ni Lisa sa ospital at natuloy ang operasyon ni Mang Cardo. Naging matagumpay ito at dahil doon, nakahinga ng maluwag si Lisa. Pero kinabukasan, sinundo siya ni Alexander at dinala sa napakalaking mansyon na parang palasyo. Doon niya napagtanto na simula na ng bagong buhay niya. Bilang asawa ng isang lalaking akala niya ay hindi siya kayang mahalin. Naging tahimik at maayos ang buhay ni Lisa sa mansyon. Pero sobrang hiya at takot niya kay Alexander. Sobrang lamig nito. Halos hindi sila nag-uusap at madalas ay late umuwi o wala sa bahay. Akala ni Lisa ay isa lang siyang dekorasyon. Isang bayad na asawa para lang makuha ni Alexander ang gusto niya. Pero unti-unti, napansin ni Lisa ang mga maliit na bagay. Lahat ng gusto niya, binibigay ni Alexander. Kahit hindi niya hinihingi, pinapabili nito ang mga pagkain na gusto niya. Pinapagawa ang kwarto ng komportable para sa kanya. At laging tinatanong kung kamusta na ang tatay niya. Isang gabi, umuwi si Alexander na lasing at pagod. Dinalan siya ni Lisa ng tubig at gamot para sa sakit ng ulo. Bakit mo ginagawa to? Bakit mabait ka sa akin? Alam mo namang binili lang kita, di ba? Hindi po kayo bumili sa akin, sir. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na mailigtas ang buhay ng tatay ko. Utang na loob ko po sa inyong lahat. At kahit po kontrata lang ang meron tayo, asawa pa rin naman po kita. Tinitigan siya ni Alexander sa mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lisa na may lambing sa mga mata nito. Hindi yung malamig na tingin na sanay na siya. Tama ka. Asawa kita. At simula ngayon, wag mo na akong tawaging Sir Alex. Alex na lang. O Habi. Kung gusto mo. Mula noon, nagbago ang trato ni Alexander. Dinala niya si Lisa at si Mang Cardo na nalabas na ng ospital sa isang bakasyon. Ipinakilala siya sa mga kaibigan niya at ipinaramdam na hindi siya basta empleyado o bayad na asawa. Nalaman din ni Lisa ang dahilan kung bakit kailangan ni Alexander ng asawa. Kailangan daw kasi niyang magpakasal bago mag-30 para makuha ang mana na ipapamana ng lolo niya at para mapigilan ang mga tiya at tito na kunin ang kumpanya nila. Unti-unting nahulog ang loob ni Lisa kay Alexander, pero tinatago niya lang ito. Kasi akala niya ay hanggang kontrata lang ang lahat at pagkatapos ng 1 taon, iiwanan na siya nito. Dahil doon ay lalong gumaan ang loob ni Lisa kay Alexander. Araw-araw ay pinaparamdam nito sa kanya na espesyal siya. Hindi lang basta asawang binili para sa kontrata. Dinala niya si Mang Cardo sa isang malaking bahay sa probinsya na binili ni Alexander, kung saan payapa at presko ang hangin para mabilis gumaling ang tatay niya. Bawat linggo ay dumadalaw sila at sobrang saya ni Mang Cardo na makitang inaalagaan ng binata ang anak niya. Pero may isang bagay na bumabagabag sa isip ni Lisa. Alam niyang may deadline ang kasal nila. 1 taon lang. At kapag natapos iyon,
kailangan na nilang maghiwalay. Ayaw niyang isipin iyon, pero laging sumasagi sa isip niya na baka pag nakuha na ni Alexander ang mana at naayos na ang kumpanya, iiwan na siya nito tulad ng pinag-usapan nila sa umpisa. Isang gabi, habang nanonood sila ng movie sa sala, biglang nagsalita si Alexander. "Lisa, may ipapakita ko sa iyo." Inilabas niya ang isang maliit na kahon at nang buksan iyon, nakita ni Lisa ang isang napakagandang singsing na may brilyante. Hindi yung simpleng singsing na suot niya simula nung ikasal sila, kundi yung tunay na singsing na simbolo ng pagmamahal. "Alam ko na, simula sa kontratang lahat. Alam ko na akala mo binili kita. Pero Lisa, nitong mga nakaraang buwan, nakilala kita. Nakita ko kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapang, at kung gaano mo kamahal ang pamilya mo. Nahulog na ako sa iyo. Matagal na. Hindi ko na kaya na isipin na iiwan mo ko pagkatapos ng isang taon. Gusto ko, hindi lang hanggang kontrata ito. Gusto ko'y habang buhay na." Totoo bang sinasabi mo? Akala ko hanggang dito lang tayo. Nababayaran niyo lang ako at aalis na ako pagkatapos ng isang taon. Mali ang akala mo, mahal ko. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng totoo. Wala nang kontrata, wala nang bayaran. Asawa kita at mamahalin kita habang buhay. Nagyakap sila habang umiiyak sa tuwa. Sa wakas, naramdaman ni Lisa na hindi niya sinayang ang desisyon niya. Ang sakripisyo niya para sa tatay niya ay naging daan para mahanap niya ang tunay na pagmamahal. Akala ni Lisa ay masaya na ang lahat. Pero hindi nawawala ang mga taong naiinggit at gustong sirain ang buhay nila. Ang mga tiyuhin at tiya ni Alexander, na matagal nang gustong kunin ang kumpanya at mana nito, ay hindi naging masaya nang malaman nilang seryoso na ang relasyon ng dalawa. Gumawa sila ng paraan para paghiwalayin ang dalawa. Isang araw, habang nasa opisina si Alexander, dumating ang isang babae na mukhang sosyal at mayaman. Siya si Vanessa, ex-girlfriend ni Alexander na matagal nang nawala pero biglang bumalik. Utos ng mga kamag-anak nito. "Alex, babalik na ako. Alam kong kailangan mo lang ng asawa noon para sa mana. Pero nandito na ako ngayon. Tayo talagang bagay. Hindi yung babaeng yan na binili mo lang para sa pera." Sabi ni Vanessa. Hindi pinakinggan ni Alexander si Vanessa. Pinalayas niya ito agad at sinabing mahal niya si Lisa. Pero hindi tumigil ang mga kalaban. Kumuha sila ng litrato na pinalabas na magkaakbay at naghahalikan sina Alexander at Vanessa, gamit ang mahusay na edit para magbukhang totoo. Ipinadala nila iyon kay Lisa, kasama ang isang sulat na bebanta. "Umalis ka na sa buhay ni Alex. Hindi ka bagay sa kanya. Isa ka lang basahan na bilili niya para sa pera. Kung hindi ka aalis, hindi lang ikaw ang sasaktan namin. Pati na rin ang tatay mong may sakit." Sabi sa banta. Nang makita ni Lisa ang mga litrato at mabasa ang sulat, gumuho ang mundo niya. Akala niya totoo na ang pagmamahal ni Alexander. Pero bakit may ganito? Naisip niya na baka tama nga sila. Isa lang siyang babaeng binili. Hindi karapat-dapat sa isang tulad ni Alexander na bilyonaryo. At higit sa lahat, natakot siya para sa buhay ng tatay niya. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, Alex. Kailangan kong umalis para maging ligtas si tatay. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa akin. Sabi ni Lisa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Alexander, nag-impake si Lisa ng kaunting gamit. Nag-iwan siya ng maikling sulat sa bedside table. "Patawad at umalis ako. Salamat sa lahat ng binigay niyo sa akin at sa tatay ko. Masaya na ako. Nagumaling na siya. Ingat ka palagi, Alex." Sabi sa sulat.
Umalis si Lisa at dumiretso sa probinsya kung nasaan si Mang Cardo. Doon siya nagtago. Nagtrabaho sa maliit na tindahan at inalagaan ng tatay niya habang dinadala ang sakit ng pagkawala ng taong mahal niya. Kinabukasan, nagising si Alexander at wala na si Lisa. Nakita niya ang sulat at nataranta siya. Hinanap niya ito sa buong bahay, sa ospital, sa mga kamag-anak, pero wala. Hanggang sa nakita niya ang mga edit na photos na nakahulog sa sahig at naintindihan niya ang lahat. Galit na galit siya sa mga gumawa nito. Hanapin niyo si Lisa. Kahit saan siya mapunta. Hanapin niyo. At kayong mga gumawa nito, pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo. Sigaw ni Alexander habang may kausap sa kabilang linya. Hindi nagtagal, nalaman ni Alexander kung nasaan si Lisa. Dinalaw niya ito sa bahay nila sa probinsya. Pagod at puno ng pag-aalala ang itsura niya. Nakita niya si Lisa na nagwawalis sa harap ng bahay. Payat at laging luwaan ng mga mata. Lisa, bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Alex, nakita ko kasi yung mga litrato. At may banta sila na sasaktan nila si tatay kung hindi ako aalis. Tama naman sila, di ba? Isa lang akong binili. Binayaran mo. Kaya hindi ako bagay sa mundo ninyo. Lisa, hindi totoo yan. Edited lang ang mga litratong yan. Ginawa lang yan ng mga tito-tita ko at ni Vanessa para paghiwalayin tayo. Wala akong ibang mahal kundi ikaw lang, Lisa. Ikaw ang asawa ko, ang babaeng pinili ko. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil mahal na mahal kita. Ipinaliwanag ni Alexander ang lahat. Kung paano ginamit si Vanessa para sirain sila. Kung paano niya pinaalis at sinampa ng kaso ang mga kamag-anak niya na nanggugulang. Ipinakita rin niya na wala na silang kapangyarihan sa kumpanya at siya na ang may hawak ng lahat at walang makakapaghiwalay sa kanila. Naniwala si Lisa at nagyakapan silang dalawa. Umiiyak sa tuwa at lungkot na nararamdaman nila noong mga panahong magkahiwalay sila. Ilang buwan matapos ang pangyayaring iyon, inayos na ni Alexander ang lahat ng problema sa kumpanya. Pinaalis niya mga taong nanlalamang at may masamang intensyon. At naging mas payapa at maunlad pa ang negosyo nila. Ipinagdiwang nila ang kanilang tunay na kasal. Hindi yung civil wedding na formal lang noon, kundi isang malaking kasal na dinaluhan ng pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Nakasuot ng puting gown si Lisa, pinakamaganda sa paningin ni Alexander. Habang si Mang Cardo ay iyak ng iyak sa tuwa na makitang masaya ang kanyang anak. Salamat sa Diyos. Akala ko wala na akong maibibigay sa anak ko. Pero binigyan niya siya ng taong mamahalin at aalagaan siya ng totoo. Huwag po kayong mag-alala, tatay. Mamahalin ko po si Lisa habang buhay. At ituturing ko po kayong bilang sarili kong tatay. Lumipas sa mga taon, naging masaya ang pamilya Montenegro. Nagtayo sila ng sarili nilang foundation na tumutulong sa mga mahihirap na may sakit sa puso para makatulong sa mga taong katulad ni Lisa noon na handang gawin ang lahat para sa mahal niya sa buhay. Nagkaroon din sila ng 2 anak na lalaki at babae na lumaking mababait at mapagmahal. Wala nang itinago pa sa isa't isa at pinatunayan nila ng pagmamahal ay hindi nabibili ng pera, kundi nabubuo sa tiwala, sakripisyo at pagmamahal na totoo. Ang akala ni Lisa, nakatapusan na ng buhay niya nung ibenta niya ang sarili niya para sa tatay niya, ay siya palang simula ng pinakamagandang kwento ng buhay niya. Lumipas ang 5 taon at tila panaginip lang ang lahat para kay Lisa. Mula sa simpleng dalagang halos mawala ng pag-asa, siya na ngayon ang pinakarespetadong Mrs. Montenegro, ang asawa ng pinakamamahal na lalaki at ina ng 2 malulusog na bata. Ang panganay nilang si Alex Jr. o AJ na 4 na anyos
at ang bunso nilang si Angel na 2 taong gulang. Bawat umaga, gigising si Lisa na may ngiti sa labi dahil alam niyang hindi na siya kailangan mag-alala kung saan kukuha ng pambili ng gamot o pagkain dahil puno ang kanilang hapag at ligtas ang lahat ng mahal niya sa buhay. Hindi rin nakalimot si Lisa at Alexander kung saan sila nagsimula. Itinuloy nila ang plano nilang magtayo ng Montenegro Heart Foundation na may libreng check-up, nagbibigay ng gamot at tumutulong sa operasyon ng mga mahihirap na may sakit sa puso, katulad ni Mang Cardo noon. Marami na silang pamilyang natulungan at bawat pasyenteng gumagaling ay parang regalo na rin nila sa Diyos sa lahat ng biyayang natanggap nila. Isang araw, nagpasya silang bumisita sa dati nilang tinitiran sa Quezon City, sa maliit na bahay kung saan lumaki si Lisa. Dinala nila doon si Mang Cardo at syempre ang mga bata. Nagulat ang lahat ng kapitbahay nang makita ang malalaking sasakyan na huminto sa harap ng lumang bahay. Lalo na nang bumaba si Lisa na napakaganda at masaya, kasama ang gwapo niyang asawa at mga anak. Sinalubong sila ni Aling Nena, yung tumulong kay Lisa noon. Halos hindi makapaniwala sa nakikita niya ngayon. "Nako Lisa, anak, ang ganda-ganda mo na at ang luwag ng buhay mo ngayon. Salamat sa Diyos at naging maayos ang lahat. Akala ko noon talaga napipilitan ka lang, pero kita ko sa mga mata mo ngayon na sobrang saya mo." "Opo, Aling Nena. Totoo po yan. Hindi ko po inakala na yung desisyon ko, na akala ko katapusan ko na, ay siya palang simula ng lahat ng blessings. Kung hindi po dahil sa inyo at sa tulong ninyo, hindi ko makikilala si Alex." Ngumiti si Alexander at tinawakan ang bewang ni Lisa. "Hindi lang po dahil sa tulong nyo, Aling Nena, kundi dahil din sa kabutihan at tapang ni Lisa. Siyang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko." Habang nagkukwentuhan sila, may lumapit na isang batang babae na halos kaedad ni Lisa noon. Umiiyak at may dalang reseta. Lumapit ito kay Lisa at nahihiyang humingi ng tulong. "Ma'am, pwede po bang makahingi ng kahit konting tulong po? May sakit po ang tatay ko sa puso. Kailangan daw po ng gamot at operasyon. Pero wala po kaming pera. Wala na po kaming maibenta at wala nang tumutulong sa amin." Naluwa si Lisa nang marinig iyon. Para siyang nakita ang sarili niya noon. Nandoon yung takot, yung kawalan ng pag-asa, at yung handang gawin ang lahat para sa magulang. Agad niyang hinawakan ang kamay ng bata at ngumiti. "Huwag ka nang umiyak, Iha. Tutulungan namin kayo. Dadalhin natin ang tatay mo sa ospital. Gagamutin natin siya. At hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo o isakripisyo ang pangarap mo, ha? Nandito kami para tumulong." Niyakap siya ng bata na maigpit at nagpasalamat ng paulit-ulit. Nakita iyon ni Alexander at hindi maipaliwanag ang saya sa puso niya. Mas lalo pa siyang nahulog ang loob sa asawa dahil kahit anong yaman ang meron sila, nanatiling simple at mapagpakumbaba pa rin si Lisa. Nang gabing iyon, pagka-uwi nila sa mansyon, habang tahimik na natutulog ang mga bata at si Mang Cardo, naupo sila ni Alexander sa beranda habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. "Alam mo mahal, nung una, akala ko tama sila na pera lang ang habol mo sa akin. Akala ko isa ka lang sa mga babaeng gusto lang ng marangyang buhay. Pero nagkamali ako. Ikaw yung babaeng handang ibigay ang sarili niya para sa taong mahal niya. Yung klase ng babaeng kayang magmahal ng totoo. Walang halong kapalit." "At ako naman, Alex, akala ko nung una ay isa lang akong gamit. Isang kontrata para makuha mo ang mana mo. Akala ko iiwan mo ako pagkatapos ng oras na pinag-usapan natin. Pero pinatunayan mo na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung paano kayo nagsimula, kundi sa kung paano niyo pinahalagan ang isa't isa araw-araw." "Lisa, higit pa sa salita, higit pa sa yaman na meron ako, ikaw ang pinakamahalagang yaman na meron ako ngayon. Mahal na mahal kita, Lisa." "Mahal na mahal din kita, Alex.
Salamat dahil binigyan mo ko ng buhay na hindi ko pinangarap pero sobra-sobrang ibinigay mo. Doon napatunayan ni Lisa na ang bawat sakripisyo ay may kapalit na biyaya. Ang pagmamahal na ibinigay niya sa tatay niya ay naging daan para matanggap niya ang pagmamahal na higit pa sa inaasahan niya. Hindi hadlang ang pagiging mahirap o ang sitwasyon mo sa buhay para maging masaya. Dahil kung may pananampalataya ka at busila ang puso mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang kwento ni Lisa at Alexander ay isang makabagbag damdaming salaysay na naglalaman ng maraming mahalagang aral na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pamilya, pagmamahal, sakripisyo at pananampalataya. Higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na sa bawat pagsubok, mayroong aral at pag-asa na naghihintay sa atin. Ang kapangyarihan ng pagmamahal sa pamilya at sakripisyo. Ang pinakapangunahing aral sa kwento ay ang walang kapantay na pagmamahal ng isang anak para sa kanyang magulang. Handang isakripisyo ni Lisa ang lahat, maging ang kanyang dangal at kinabukasan para lang mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pamilya at ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Sa lipunang puno ng pagdududa, ipinapakita ni Lisa na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang itulak tayo na lampasan ang ating mga limitasyon at gawin ang mga bagay na hindi natin akalaing kaya nating gawain. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nagmula sa pagiging pabaya o kawalan ng pag-asa, kundi mula sa isang pusong puno ng pagmamahal at dedikasyon. Pangalawang aral sa kwento, ang pagsubok sa tiwala at ang paghahanap ng katotohanan. Dumaan si Lisa sa matinding pagsubok ng tiwala, lalo na nang makita niya ang mga peking ebidensya at marinig ang mga banta. Ito ay nagbigay din sa kahalagahan ng komunikasyon at pagtitiwala sa isang relasyon. Sa mundo ngayon na mabilis kumalat ang maling impormasyon, mahalagang suriin ang katotohanan bago gumawa ng desisyon o magpatangay sa takot. Ang mabilis sa paghahanap ni Alexander kay Lisa at ang kanyang pagpaliwanag ay nagpapakita na ang pagmamahal ay nangangailangan ng paninindigan at kakayahang ipagtanggol ang relasyon laban sa mga panlabas na puwersa. Pangatlong aral sa kwento, ang tunay na yaman ay hindi pera. Bagamat nagsimula ang relasyon ni Lisa at Alexander sa isang transaksyon na may kinalaman sa pera, ang kwento ay nagbigay diin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ang pagmamahalan, tiwala at respeto ang siyang nagpapatibay sa kanilang samahan. Si Alexander, sa kabila ng kanyang yaman, ay nakahanap ng tunay na kaligayahan at kabuluhan ng buhay kay Lisa. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng milyong-milyong pera. Ito ay isang paalala na ang kayamanan ay maaaring magbukas ng mga pinto. Ngunit ang pagmamahal lamang ang may kakayahang punan ng puso at magbigay ng tunay na kasiyahan. At ang panghuling aral, ang kakayahang baguhin ang buhay ng iba. Ang pagtatayo ni Lisa at Alexander ng Montenegro Heart Foundation ay nagpapakita ng kanilang pagbabalik tanaw sa kanilang pinagmulan at ang pagnanais na tumulong sa iba. Sa pamamagitan ng kanilang karanasan, sila ay naging inspirasyon at pag-asa sa mga taong nahaharap sa parehong hamon. Ito ay nagbibigay diin sa aral na kapag tayo ay binayayaan, mahalaga na ibahagi rin natin ang mga biyayang ito sa ating kapwa at gamitin ang ating pinagdaanan upang maging ilaw sa iba. Sa uli, ang kwento ni Lisa ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang twists at turns. Mahalaga ang magkaroon ng matibay na pananampalataya, pagmamahal sa pamilya at pagtitiwala sa proseso ng buhay. Dahil sa bawat katapusan, mayroong simula ng isang mas magandang kwento na naghihintay na isulat. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako si Tamokski TV.
Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.